Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayang ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit. At ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito, mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Martes ng ika-2 linggo ng panahon ng Adbyento at atin pong ipinagdiriwang ngayon ang pagkakatalaga ng ating pong katedral, no? Ang Manila Cathedral sa pangangalaga ng Mahal na Birheng Immaculada Concepcion. Mahalaga po, no, na tayo ay nakikiisa dahil ang Manila Cathedral ang pinaka-ina ng simbahan ng buong bansa natin. No? Ito yung may kaugnayan at nakakonekta din sa simbahan sa Roma. Kung ano ang sinasabi ng Roma, siya din ang ipinapahayag ng ating pong katedral. At ang sino man po na obispo na umupo dito ay siya rin namang nagpapahayag ng mga dapat na iparating, ituro sa mga tao pagdating sa pananampalataya at pagsasabuhay ng ating pang-araw-araw na buhay. Kung kaya't maganda rin na makita kung ano ba ang nagiging contribution natin upang mas mapatatag pa ang simbahan. Ang ating simbahan, ang San Jose, ay konektado din doon sa Manila Cathedral. Pero tulad ng maraming simbahan, kahit nung unang panahon pa, ito ay nalalapastangan, dumadaan sa matinding pagsubok, hindi dahil sa simbahan, kundi dahil sa mga taong naitatalaga dito, dahil sa mga taong pumupunta dito. Mahalaga po ang simbahan dahil dito tayo pinagtitipon-tipon, dito tayo mas nakikilala at nakikita bilang isang pamayanan, bilang isang komunidad
na mahal ng Diyos. Pero sana po sa ating narinig din na ebanghelyo, hindi pinapahintulutan at ikinasasaya ni Jesus na makita niya na nagiging magulo ang simbahan. Hindi niya ito hahayaan. Bagamat mananatili ang simbahan. I'm sure marami po kayong mga nabalitaan na, mga naranasan mismo ng mga kaguluhan sa simbahan. At marami ang mga nadidisappoint, marami ang nawawala, umaalis na lang dahil hindi nila kayang unawain na ang nangyayari sa simbahan ay bahagi ng pagtuturo, bahagi ng paglilinis na ginagawa ng Diyos. Dahil ang malasakit ni Jesus sa kanyang tahanan, sa tahanan ng Ama ay talagang marubdob sa kanyang puso. Ito rin ay isang paalala at paanyaya sa atin na hindi tayo pupwedeng magwalang bahala. Kung nakikita natin na may mga tao na nagiging dahilan para masira ang simbahan, kailangan din tayong magmalasakit. Hindi para ipagtabuyan sila, kundi para pangaralan sila at turuan sa kung ano ang dapat nating ikilos. Muli sa Ebanghelyo, pinaalis ni Jesus ang mga nagtitinda kung saan na para bang ginawa na nilang palengke ang tahanan ng kanyang Ama. Ang mga handog ay bahagi po ng pagpunta ng mga tao sa templo. Pero lumabis yung mismong mga inaasahan na mga ngalaga sa simbahan ay naging pabaya o sabihin natin wala nang pakialam sa kung nasisira ba yung kabanalan ng templo. Gaya na nasabi ko, yung mga tinitinda ditong binabanggit, bahagi yan ng mga dinadala ng mga tao. Kaysa magbitbit sila ng mga ihahandog mula sa iba't ibang lugar, mayroong mga itinitinda doon. Pero imagine niyo na lang po na kung dito sa loob ng simbahan, minsan nga kapag may nakakapasok na medyo hindi sa ayos, nadidistract tayo, nagugulo tayo. Ang pagtitinda ay mayroong kanya-kanyang pwesto, mayroong nararapat na kung saan lamang sila. Pero marahil, kung bakit nagalit si Jesus ay dahil maging sa loob ng templo ay mayroon ng nagtitinda. Ang simbahan o ang templo ay hindi business. Ang tanging business nito ay ang salita ng Diyos. Ang tanging business nito ay maging banal at mapabanal ang lahat ng mga pumapasok sa loob ng templo. Kung sa mga labas, okay. At tama yon, okay lang yon. Pero wag natin bababuyin ang ating simbahan. Lahat tayo ay mayroong malasakit dapat. Lahat tayo ay mayroong bahagi na dapat na gampanan bago pa tayo mahagupit din ni Jesus. Kung hindi tayo nakakatulong sa pagpapabanal ng simbahan, nawa hindi tayo dumadagdag sa sumisira sa simbahan. Amen?